Muna, si ES muna. Si ES ay nasa ospital. Siya po ay na-confine. At bukas po natin siya mapupuntahan at makakamusta. Bukas. Na-confine po siya doon sa ospital kanina kung saan namin siya dinala. Lamig. Yun po. Binalita ko lang po sa inyo yung ating ES na tunay na kaibigan ng ating mahal na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte ay sa mga oras na to ay naka-confine po sa ospital. Bunga po ng pag-collapse niya. 3 beses na po siya nag-collapse. Una sa airport, pangalawa sa hotel, pangatlo doon po sa detention center. Yun po. Pagdasal po natin ang ating mga huwag na po yung kulayan ng politika o ano pa man bilang mga Pilipino at matatanda na po. Pagdasal po natin silang maging maayos. So, sa 23, maybe we can discuss what you want to do sa March 28. So, to celebrate a birthday. Yes! One question lang po. Kanina na-notice namin si President Duterte na medyo mahina. Bakit po? Siyempre sa travel. Or pagod lang? Or parang kung hindi siya makapagsalsa na maayos? Nilalamig po. Actually, hindi ko din alam. Kasi hindi ko nakausap ang doktor. Nakiusap ako kanina kung pwede bang umupo kami na nandyan si President Duterte, ako at yung doktor para lang mapag-usapan kung ano ang picture na crowded ng doktor. Pero hindi kasi ganun kadali doon sa loob yung mga ganun na bagay. Kaya sabi ko sa kanya, Papa, kung may nararamdaman ka, Sabihin mo. Ika lang. Oo. Alam niyo naman si PRD, macho yung dating. yung image niya, diba? Lalaking lalaki na magtataka ka na lang na namatay na kasi hindi nagpapasya. Simbako. Mahaba pa ang laban. Simbako. Stage 4 cancer dahil simula nung pinanganak siya hanggang nagkasakit siya, hindi siya nagpa-check up. Ay! So, sabi ko sa kanya, Mahaba pa yung laban. kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa doktor. At tinanong ko naman, ma'am, sabi ko, 24 hours ba ang doktor ninyo? Sabi naman sa akin, nung security, 24 hours daw yung doktor nila. At syempre yung healthcare personnel ay 24 Putol hours. kanila guys. Kaya sobrang haba na nung palay. Microphone! Asan na si Robin? Nandun mo kanina eh. Ang akin na, kasi ba, ang fear ko, do we still have a country by 2028? Oh, that's the question. Kailangan manalo ka. Kailangan meron pa. Tatakbo ka pa. The way that we are going right now, hindi ko alam, palubog. Correct. Correct. Yun ang nararamdaman namin dito. Nararamdaman namin yan. Ayun na yan, kuya. Kaya, alam mo yun, Huwag maingay bakla. pero alam nyo, Kakarating ko lang dito. matiwala lang kayo sa Diyos. Shout out. Makikita nyo na lahat ng bagay ay merong Hangganan. purpose. Hindi nyo kaagad siya nakikita. Hindi nyo kaagad siya nakikita the moment na nangyayari siya. Pero kapag nangyari na yung bagay o yung purpose,
para sa ginawa sa iyo ng kamay ko ay maintindihan mo na kung ano yung plan. Ulitin ko ang aming mga pagpapasalamat. Kajut lang ha, kajut lang. Kanang pwede ba nga kibalo ko kagat sa inyo ang alam ko na marami sa inyo ang nag-effort na pumunta dito. Alam ko na gusto din ninyo na magpicturan tayo. Yes! Pwede ba na ayusin lang natin para mabilis tayo, para hindi tayo magkagulo. Anyway, kahit nasa dulo ka ng pila or nasa unahan ka ng pila, absent ka naman na. Diba? Absent. It doesn't matter kung matagalan o mas mabilis ang picturean natin. Ang importante, absent na. Dahil nandito naman na kayo. Importante. Absent na kayo. Okay, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Pero napakahalaga na suportahan, mas mahalaga na suportahan natin ang ating bayan, ang kanyang kapayapaan at ang iyang kalambuan. Yes. O sa Tagalog. Kapayapaan. Kapayapaan. Maraming salamat mga kababayan ko. Yes! Duterte! 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 Wala, sama niyo yung pila. Ang kanyang Adlaw, may maghulat din sa gawas. Kulit tamam. Ma'am Inday, lalamig ko. Oh my God. Okay, alam na. Tinanong ko din siya. Kasi masakit sa akin na nakikita na umiyak kayo. Yes! Masakit sa akin yun. Kasi, alam mo yun, parang, hindi naman kasi dapat ginagawa sa inyo yan. Alam mo yun, hindi dapat siya ginagawa sa inyo yan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ano ba ang mensahe mo sa mga umiiyak? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita ko na umiiyak sila. Sabi niya, eh, umiyak ka din. Tatay! So yun na, alam niya na, yung sense of humor niya. Sabi niya, hindi umiyak ka din. Sabi ko sa kanya, alam mo, wala akong masasolve na problema kung iiyak ako. That's right. Yes. So sabi ko, ano ang kailangan ko lang ngayon ay ang mensahe mo sa kanila para hindi, mabigat sa loob, sa damdamin nila. At sinabi niya na, as a Filipino, I never surrendered my country. Love you, tatay! At sinabi niya, wala kayong masabi na meron akong Pilipino na binigay sa mga dayuhan. Deliver noon. Sinisave ka ba? Balik mo na naman. Hindi ayaw ang mensahe niya. Nung tinanong ko siya buhatin ko na mensahe sa mga umiiyak. Parang hindi ata yun papatigil sa iyak niyo. Unfortunately, yun ang mensahe niya. Yun ang sentence niya na gusto niya daw malaman ninyo na hindi niya daw talaga sa lahat ng kanyang pagtatrabaho para sa ating bansa, ibinigay ang ating bansa sa mga dayuhan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sabi ko nga kanina dito
doon sa interview na sinabi naman niya, tell them I am okay. I just miss Filipino food. Hindi ito Pilipinas na pwede ka magdala. O sa gasibot ba? Naghahawak ng ating speaker dahil magkakaintindihan ito kung wala si Sir. Dito na Samoa na. Samu Restaurant. Salamat po sa pangalan sa restaurant. El Sol Restaurant sa Berlin. El Sol Restaurant. El Sol Restaurant sa Berlin. Let's go! Ma'am, dala ba sa Berlin? Sa Berlin daily. Siguro when we meet sa 23, papunta na din ni. Matanong ito about sa birthday ni President Duterte. Ma'am, dili na po Gamay lang kita tayo sa 23. Ma'am. Ito siya very passionate meet and greet para sa inyong lahat. I'm sure Ma'am, dili na po sa ninyo ng mga chismis. Pero isa din sa Isang China. Ma'am, dali na po na. Pagsilingan, pag-away, atras kamay. Baka ang padala sa barangay, sumamkay ng away sa intriga. Ma'am, mastis mo sa hanggan! Ma'am Sara, ang birthday. Ma'am, we can sit down if you want to go sa heart of Inday Sara. Ma'am. Ma'am. Ma'am, atras kayo ulit! Kami na po. Harap na ako dun! Ma'am Sarah, patanaw mo kami sa mga Ma'am, tanawa mo siya mga kababa. Ano daw? Napiling lang. Hindi siya makapagsalita. Actually, hindi ko din alam. Kasi hindi ko nakausap ang doktor. Na nakiusap ako kanina kung pwede ba umupo kami, nandiyan si President Duterte, ako at yung doktor, para lang mapag-usapan kung ano ang plano ng doktor. Pero hindi kasi ganun kadali doon sa loob yung mga ganun na bagay. Kaya sabi ko sa kanya, Papa, kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa kanila. Huwag mo sabihin na okay ka lang. Kasi alam niya man si PRD, macho yung image niya, diba? Lalaki na magtataka ka na lang na namatay na kasi hindi na papacheck out. No. Magano na ang tatay. Madiretso na lang mag-stage 4 cancer dahil simula nung pinanganak siya hanggang nagkasakit siya, hindi siya nagpa-check up. So, sabi ko sa kanya, huwag mo itago kung may nararamdaman ka, sabihin mo sa doktor. At tinanong ko naman, ma'am, sabi ko, 24 hours ba ang doktor nito? Sabi naman sa akin, no security, 24 hours daw yung doktor nila. At syempre yung healthcare personnel ay 24 hours din. Ayaw po ka ba na maging presidente? Yes! 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 Sa akin kung ano? Pagtakbo sa susunod na eleksyon.
ma'am, ang aking kasi ba, ang fear ko, do we still have a country? May 2020. Yeah. That's the question. Okay na kami diri, ma'am. Lahina lang ta, ma'am. Ma'am, dito ka sa leader. Please run as a president. Mama!